Umpisahan na natin yung mga nakaatin sa last Friday. Isusunod lang natin yung mga babae mamaya, no? Unahin muna natin yung mga lalaki. Yung talagang hindi na kaya, na sa palagay niya, pag nagtayo dito ay makulaps na, huwag nang tumayo. Delikado tayo, di ba? Delikado tayo. Pero kung mga kabalang, kaya pa rin natin, di ba? Mayroon na tayong mga advice na para gamutin natin ang ating kaba, ang ating takot. Nabanggit na natin ito last week, yung mga kaba natin, takot natin, paano natin ito gagamutin. Paano natin ito lalabanan, no? Okay, 3 minutes to 5 minutes. Ngayon, nagsalita yung kapatid natin dito, kailangan nyo pansinin na. Yung mga lecture natin, ano yung mga lecture natin? Ha? Pinaka-importante sa nagsasalita, ano yon? Busis, at saka kilos, at saka paningin. Pagtingin, di ba? Yun yung pinaka-importante na pansinin natin na tatlo. Ngayon, kahit ano nang mapansin natin sa nagsasalita, sige, i-voice out natin, sasabihin natin na ito yung ito yung comment ko sa iyong sinasabi. Huwag tayong mahiya, kapatiran tayo lahat ngayon, no? So, lahat tayo walang perfect, no? Huwag niyong sabihin na mayroong isa sa atin na perfect. Lahat tayo walang perfect sa pananalita, ha? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wasabi wabad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, ang itopic ko ngayon mga brother and sister ay patungkol sa pag-uugali. Importante sa atin talaga ang pag-uugali. Dito nagkikita ng mga Kristiyano, lalo na sa yung mga Kristiyano, nagkikita talaga nila ang pag-uugali ng mga Kristiyano, ng mga Muslim. So, minsan sumasablay tayo rito sa pag-uugali. So, kung ano man ang natin, dapat ipakita natin sa kanila ang magandang pag-uugali. So, i-share ko na lang ang minsan ang pag-uugali ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, unang araw noon, ang propeta, mayroong isang babae na lagi niyang sinisiraan ng Islam. Palagi mayroong isang lugar doon, lagi sinasabi niya, yung lugar na yun, huwag mong puntahan yun. Kasi masama yung mga taong doon, mga masama. So lalo na yung propeta na nagsasabi, masama yun, huwag niyong paniwalaan. Kasi masama yun, huwag niyong paniwalaan siya. Sinasabi niya sa mga kasama niya sa trabaho, kaya sa bahay, sa mga kaibigan niya, lagi niya sinasabi. So isang araw na yon, ang babae na yon nangunguha ng kahoy doon sa bundok ng para ipanggatong niya sa kanyang sasaing o ganun, pagluluto. So bigla na lang sumakit yung katawan ng babaeng yun. Bigla na lang sumakit. So, di niya kayang bubuhatin. So, tumpak naman na padaan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, tinulungan niya yung babae. Dinala niya yung mga kahoy niya doon sa bahay niya. So, pagkababa niya ng kahoy sa bahay ng babae, so sinabihan kagad ng babae, alam mo ba, yung lugar na yun, wag kang pumupunta doon dahil mayroong tao doon na ang pangalan ay Muhammad. So masama yun, masamang tao yun. Masamang tao yun. So wag kang maniwala doon. Lagi niyang sinasabi ganun. So napatingin ang propeta. So sabi ng propeta, kilala mo ba ang taong yun? So hindi ko kilala. So alam mo ba na ako yung sinasabihan mo na ganun na masama? So napaiyak yung babae, talagang lumula ang babae kung yung talagang nagpakumbaba ang babae. Sabi niya ko hindi pala ganoon ang pagkakakilala ko sa taong yun. So ikaw palang propeta. So sa araw na yun nagyumakap sa Islam yung babae. So ang hikma doon, ang pag-uugali dapat nakasalalay ang pag-uugali ng tao. So, dito ko na lang tatapusin ang sa paugali dahil marami pang magsasalita.
Assalamualaikum mga sisters and brothers. Ang paksa ko ngayon na pili ay yung kawanggawa. So, ang kawanggawa ay hindi ito yung tinatawag na obligatory sa isang Muslim dahil hindi ito nasasakop sa 5 haligi ng Islam. So, ang kawanggawa ay ito yung tinatawag na kusang loob at bukal sa bawat isang taong Muslim na magbigay ng tulong sa mga taong mga miskin, yung mahihirap. So ang kawanggawa, ito ay nakakapagbigay sa atin ng tulong upang maging malinis ang ating mga puso laban sa kasakiman at karamutan. So hindi pala dapat na isipin natin na yung pagtulong ay obligatory, kundi kung ano lang yung maibigay natin, yung meron tayo na sobra. So ang Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagsabi, ang pagbigay ng tulong ng kamay sa itaas ay nakakalamang kaysa kamay sa ibaba na tumatanggap ng tulong. So mas mainam pala yung taong nagbibigay kaysa ikaw yung binibigyan. So kapag nagbigay rin tayo ng tulong, mas mainam na yung kanang kamay ay hindi nakikita ng kaliwang kamay. So, huwag yung pakitang tao. Hanggang doon na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa maistana bismillahirrahmanirrahim ila yaumiddin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga sisters and brothers, ang tatalakayin natin ngayon ang paksang napunta sa akin ay ang pagkukunwari. Pagkukunwari, bilang isang balik Islam na dating Kristiyano, ay ilalahad ko lang sa inyo yung experience ko bilang isang dating Kristiyano at na ngayon ay nagbalik Islam. Dun, tungkol sa mga nakikita ko na ginawa ko rin dati na ngayon ay iniwasan ko na dahil hindi siya tama. Una, nung ako isang Kristiyano, ay maraming bagay na pumasok sa isip ko. Tulad ng mga nakikita ko sa mga pagdalo ko, sa mga pagtitipon, sa iba't ibang relihiyon na pinanggalingan ko bilang isang Kristiyano. At may mga tao akong nakikita na sa isang relihiyon na yon, at pag may nakikita akong hindi tama, ay umaalis ako. Pero kabilang na ako ron sa grupo na yun. Na sumama ako doon dahil meron akong hinahanap para sa sarili ko. Ngayon, dahil sa meron akong hindi nakitang maganda, ay lumilipat ako ng ibang makakasama na may kaugnayan din sa reliyon na aking kinabibilangan. At nagpatuloy ako sa ganong sitwasyon na pag meron akong nakitang hindi maganda, ay umaalis ako. Pero hindi ako nagsasalita para magsalita ng kung gano'n sa kanila. Hanggang sa dumating ako sa lugar nito, siguro ito ang kapalaran ko. At dahil sa mga kaibigan ko, sa mga babasahin na nababasa ko, sa mga nakikita ko sa kanila, na sila'y balik Islam din, na dating Kristiyano. Siguro ito ang naging dahilan, at ako'y nakumbinsi na magbalik Islam din. Ngayon, nung ako isang Muslim na, ay marami akong mga kasamahan na dati rin silang balik Islam. Na nanlamig sila. Pananampalataya nila ay naglamig. Na narinig ko rin sa kanila na sabi nila, pakitang tao lang yan. Dahil meron niyang kailangan. Sinabi nila yun, narinig ko. Pero pinatunayan ko sa sarili ko na bilang isang balik Islam, nag-aral ako, sinaliksik ko, at ngayon ay nalaman ko na itong relihiyong Islam ay isang tunay na relihiyon. At hindi na ako babalik kahit kailan doon sa dati kong relihiyon. At dahil doon, nakita rin nila na sila na mga dating nagbalik Islam na nanlalamig, ako ay nagpatuloy. Nagsasala ako, nagpapasting ako sa buwan ng Ramadan, pinakita ko sila na nagsasala ako ng 5 beses isang araw, at nagpapaliwanag ako tungkol sa relihiyon ng Islam kung anong kabutihan nito. At yung naririnig kong hindi mabuti sa kanila, pinakikinggan ko muna at bago ako magsalita,
ay kukunin ko muna ang atensyon nila bilang isang mainam na pakikitungo sa kanila. Ang reliyong Islam ay mabuti at mainam, dapat lang na ipahayag mo, ipaalam mo ang kabutihan nito. Hanggang dito na lamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mga kapatid. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang paksa ko po ngayon ay tungkol sa ang karapatan ng lalaki sa kanyang asawa na babae. Sino po bang may mga asawa dito at sa wala pang mga asawa, mga binata? Sa may mga asawa naman, ito po ang aking paksa ngayon. Ang karapatan ng lalaki sa kanyang asawang babae. Una po, ang mabuting pagsunod. Kailangan sa babae sundin niya ang lalaki sa mga bagay na hindi labag sa ala. Pangalawa, ay ang mabuting pakisama. Kailangan sa mga babae, pakisamahan niya ang kanyang asawa na mabuti. Sa kanyang pakisama, sa pamagitan ng magandang asal at pabigay ng kasiyahan sapagkat ito ay karapatan ng lalaki sa kanya. Pangatlo po, ang mabuting paglilingkod. Paglingkuran niyo po ng isang babae ang kanyang asawa sa pamagitan ng pag-asikaso sa mga gawaing bahay tulad ng pagluluto, paglilinis. Dahil ito po ay karapatan ng lalaki sa kanyang asawa. Pang-apat po na karapatan ng lalaki sa kanyang asawang babae, ang mabuting pagpangalaga sa kanilang mga anak. Kailangan po sa mga babae, pangalagaan nila ang kanilang anak sa magitan ng pag-asikaso, pagturo sa kanila ng mabuti, lalo na sa mga magandang asal at mga kaalaman tungkol sa Islam. At ang panglima pong karapatan ng lalaki ay ang hindi pagtanggi sa pagtatalik. Dahil kailangan sa mga babae ay kailangan po kasi sa mga babae ay pag niyaya sila ng kanilang asawa, dapat ay sumang-ayon sila. At hindi dapat tumanggi. Tumanggi lang sila pag may buwan ng dalaw. Yun lang mga dahilan na pwede silang tumanggi. Dahil ito po ay karapatan ng kanilang asawang lalaki sa kanya. Ang ganyan, dyan lang po ang aking paksa sa tungkol ng karapatan. Maraming salamat po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu Rasulullah wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Sa ngalan ng Allah, ang mapagpala, ang mabagin, ang lahat ng papuri sa Allah lamang, ang Panginoon ng lahat, naway ang pagpapala ng Allah, mapasahuling kay Propeta Muhammad, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kasama, at gayon din sa mga taong tumatahak ng tamang landas hanggang sa araw ng paghuhukom. Lubos ako nagpapasalamat mga kapatid sa ngayon na gabi na sana tayo ay nagsama-sama ngayon at pasalamatin natin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala na sana hindi lang dito sa ibabaw ng lupa tayo pinagtagpo-tagpo ng Panginoong Diyos, kung hindi higit sa lahat sa kabilang buhay na sana ay tayo ay tumatalima at sumusunod sa kanyang mga kautusan. Ang paksa ko mga kapatid ay ang pagdarasal. Ito ay kabilang sa ikalawa sa 5 haligi ng Islam. Ito ang unang siyasayatin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa araw ng paghuhukom. Ipinagwalang bahala sa mga tao. Tulad halimbawa, ang kawalan ng kapanatagan ng sala o pagdarasal. Kaya yun ang ating sisikapin na magdasal tayo.
sa 5 beses isang araw. Tulad sa sinabi ng ayon siya kay Abdullah Al-Sari radiyallahu anhu na nagsabi, nagdasal ang sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala kasama ang mga kasamahan. Pagkatapos ay naupo siya sa isang pangkat mula sa kanila at pumasok ang isang lalaki at tumindig na nagdarasal. Nagsimula itong yumukod at parang tumutuka sa bilis ng pagyukod nito gaya sa sinabi ni Muhammad, Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakikita ba ninyo ito? Ang tanong ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang sinumang namatay sa ganito ay namatay sa hindi reliyon ni Muhammad. So mga kapatid, kailangan natin, kung magdasal pala tayo, ay kailangan natin na huwag natin bilisan. Ayon pa dito kay Said Ibn Wahab na nagsabi, nakakita si Hudayfa na isang lalaki na hindi nilulubos ang pagyukod at pagpapatira pa. Nagsabi siya, hindi ka nakapagdasal kung sakaling namatay ka na hindi ayon sa kapananampalataya sa ipinasampalataya ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi kinakailangan sa kanila na ulitin ang mga sala o dasal na nauna gaya ng ipinahiwatig na nabanggit na hadith. Bumalik ka at magdasal ka sapagkat tunay na ikaw ay hindi nagdasal. Kaya mga kapatid, ko sa Islam, sikapin natin nagagampanan ng bilang isang nananampalataya sa Islam at nagpapasakop sa kay Subhanahu wa Ta'ala at sikapin din natin na turuan ang ating pamilya o ating mga anak at lalong-lalo na sa mga bagong mga Islam. So hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid ko sa Islam, ang aking maibabahagi ngayong pagtitipon sa wikang Arabic ay Dhikr Allah. Na ang ibig sabihin nito mga kapatid ay ang pag-alaala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi sa banal na Quran, Kabanata Al-Ahzab 33, talata 41. Ya ayyuhalladhina amanu zkurullaha zikran kazira. Nang ibig sabihin noon mga kapatid, o kayong mga mananampalataya, alalahanin ninyo ng higit pa sa pag-aalaala ang Allah subhanahu wa ta'ala. At ayon din po sa hadith ng ating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na inulat ni Abu Musa Al-Sari na ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang kahalintulad o ang taong hindi nakakaalala sa Allah subhanahu wa ta'ala at ang taong hindi nakakaalala ay ang kahalintulad dito ay buhay at patay. Tingnan niyo mga kapatid, pag hindi natin naaalala pala ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang buhay natin ay walang saysay. Dahil nakasaad dito, ang buhay o ang isang mananampalataya o ang isang Muslim na hindi nakakaalala sa Subhanahu wa Ta'ala at ang Muslim na nakakaalala sa Subhanahu wa Ta'ala, ang buhay niya ay naiyahalin tulad sa isang buhay at patay. Kung ating sasaliksikin mga kapatid, maraming talata sa banal na Quran at sa mga tradisyon o mga tagubilin ng ating Propeta Muhammad
na nagpapaalala bilang paggunita o pag-alaala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Alam niyo po mga kapatid, yung pagbanggit lang natin ng Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ang Allah ay nalulugod, sasabihin niya, pinuri ako ng aking alipin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naway patnubayan at gabayan tayo ng Allah. Tauba, ibig sabihin. Kaya nagpilgrims na, kumbaga naglakad siya ng napakalayo na may kusa sa kanya, may paglalayo na siya na magbalik loob. At sinabi naman ng isa na hindi, dapat sa akin siya dahil ni isa wala siyang nagawang tama o kabutihan. So sa sandali ito, nagtatalo ang dalawang anghel nang may dumating na isa pang anghel na nagkatawang tao. So nag-disgrace yung isang anghel na yun at napagkasunduan ng dalawang anghel na tanungin natin ang tao ngayon na kung sino sa ating dalawa ang pwedeng kumuha. So sinabi sa kanya ng tao na yon, na anghel na nagkatawang tao, na ito ang gawin nyo. Sukatin ninyo kung gaano kalayo ang kanyang nilakbay. So, sa kanilang pagsusukat, nabatid nila na ang taong ito ay, kumbaga, malapit na doon sa kanyang patutungangan, kung saan ang lugar, ang mga tao ay sumasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala lang. So, ang nanalo dito ay yung anghel ng kabutihan. Pero may isang punto tayo dito kumbaga, doon pa lang, sa pinagmulan niya palang lugar, kumbaga meron na siyang pag-aro sa kanyang puso na gusto niyang magbalik loob. Yun ang pinakapunto ron. Kumbaga, doon pala sa pagsisimula niya ng paglalakad, kumbaga, doon pala sa lugar na kanya pinanggalingan, naghahanap na siya ng tao o mga tao na pwedeng hingian niya o magsabi sa kanya kung saan ang lugar na magbibigay sa kanya ng tunay na kapayapaan. So, hanggang doon na lang, ganito lang po mga brothers and sisters. Maraming salamat po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Magandang araw sa inyong lahat, aking mga kapatid na mga Muslim. At sa atin man dito kung meron mga hindi Muslim ay pagbating magandang araw sa inyong lahat. So gusto ko lang pong malaman sa inyo na gusto ko lang po mahingi ang inyong konting attention kung sino ba ang naghahangad na makamit ang paraiso. So, alhamdulillah sa tingin ko lahat natin yan ay minimiti. Maging ito man ay gagaya ko na kagaya ng pinanggalingan ko sa Kristiyano, ay naghangad din ako ng paraiso. So alhamdulillah nung pagyakap ko sa Islam, so maibahagi ko lang ang konting kaalaman na inshallah ay makapagbigay ng konting lumawak ang ating konting kaalaman regarding sa tinatawag na Jannatul Firdaus. So itong Jannatul Firdaus ay ito yung pinakamataas na antas ng Jannah na inshallah ito ay isa sa ating mga pinapangarap. So, minsan isa sa aking napansin na yung ating mga hangarin sa pang-araw-araw ay minsan hindi natin ito naiisip. Inshallah, maaaring naiisip ng ating bawat isa, ngunit sa tingin ko kung ito ay isa nating magiging batayan, malamang ay magpupursige tayo na dagdagan yung ating karagdagang gawain sa pang-araw-araw. Dahil mga kapatid ko ay isa sa mga susi kung paano tayo makakapasok sa paraiso o ang tinatawag na Jannatul Firdaus ay meron ding mga requirements. So ito ang una nating kailangang alamin. Ayon sa aking mga na-research, although ito ay napakarami, subalit maikli lamang ang ating oras. So,
makapagbigay lang ako ng konting paraan. So sa tingin ko, isa sa mga naunang speaker natin, nabanggit nila halos lahat ng mga iba-ibang topic. Although, para sa akin, sabi ko, gusto ko isa sana ako sa mahuli. Kasi kung isosuma total natin lahat ng mga topics ng ating mga speaker, inshallah, tapos dadagdagan natin ng karagdagang mabuting gawa. So kung ito yung tinatawag na yung ile-level up natin yung ating iman. So inshallah, lahat ito pag ating pinagsama-sama, malaki ang chance nating makamit itong Firdaus o ang paraiso ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So para sa akin, nais kong ibahagi sa inyo na ma-remind tayo yung ating mga nagagawa dati na 5 times prayer, dagdagan pa natin. Kumplituhin natin ang mga sunnah ng Propeta Muhammad SAW. Ang isa sa mga susi, ang Quran. So nakikita natin ang Quran, andyan lahat, ang halos lahat ng, parang ito isang passage, papunta sa Firdaus o sa paraiso. So inshallah, tutukan natin ito. Dahil ito rin ang isa sa ating mga hangarin. Dahil isa sa mga aking napuna, ang mga hindi mga mananampalataya at ang pagkakaiba ng mga mananampalataya dito sa daigdig ay parang isang kulungan. So, isipin na natin na, sige, mag-celebrate na yung mga ayaw maniwala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at upang ito ay ating maging encouragement na hindi lahat ng paghihirap ay may kapalit. Ito isa pinangako ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At yung isa sa mga paraan kung paano natin ito makakamit ay unang-una, ito ay kagustuhan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na kung ito ay tayo ay magkaroon ng ma-admit tayo sa paraiso at karagdagan nito ay hilingin natin. Maaaring minsan hindi natin ito nahihiling. O minsan nakaligtaan natin. So, isang encouragement ko sa inyo na hilingin natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala upang at pagkatapos ng hilingin natin ito, dagdagan natin ng maraming gawa ang ating mga pang-araw-araw na ibada o pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So inshallah, ako yung humingi ng kapatawaran sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung ako man ay may nasabi na hindi maganda o ako ay may pagkakamali sa aking naibahagi sa inyo, hanggang dito na lamang po lamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Magandang gabi mga sister, mga brother. Ang ipapaliwanag po sa inyo ang tungkol po sa lamyang haligi ng Islam, ang pag-aayuno. Ang pag-aayuno tuwing sasapit ang buwan ng Ramadan, ang pag-aayuno ng mga Muslim. Ito yung 5 haligi ng Islam. Ito yung pagsamba sa Allah sa pamamagitan ng pagpigil sa pagkain, inumin, pakipagtalik sa lahat ng nakakasira sa pag-aayuno, magmula sa bukang liwayway hanggang sa paglubog ng araw. Ang mga pakinabang sa pag-aayuno, ang una ang lahat sa ito ay isang pagsunod sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang pangalawa, pagsasanay ng pananampalataya at takwa. Ang pangatlo, ang pag-aaral, pagtitiis at katapatan. Sino-sino ang dapat na mag-ayuno? Ang pag-ayuno ay tungkulin ng bawat Muslim na nawastong gulang at wastong pag-iisip, lalaki man o babae. Tinuturing na ang isang Muslim na nasa wastong gulang na kapag naganap ang alinman sa mga sumusunod. Ang unang, kapag naging 15 taong gulang na. Ang pangalawa, kapag tinubuan na ng mga buhok sa masilang bahagi ng katawan. Ang pangatlo, kapag nilabasan na sa panaginip o sweet dream sa anupamang kadahilanan. Ang pangapat, kapag ang isang babae ay may buwan ng dalaw na. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Ang paksang naibigay sa akin ngayon ay ang mga karapatan ng babae sa lalaki. Ito yung kabaliktaran ng napaliwanag nung naunang pinaliwanag nating kapatid sa Bro Ali. May maraming karapatan ng mga babae sa mga asawa katulad ng mga sustento, kasuotan, pagkain, inumin, gamot at tirahan. Ang mga ito ay obligadong ibigay ng lalaki sa kanyang may bahay. Ang lahat ng mga ito, maliban na lamang kung pumapayag yung mga babaeng hindi na maibigay yung ibang pangangailangan at karapatan dahil sa mga sitwasyon o kagipitan. May talata sa banal na Quran ayon sa pinakamalapit na kahulugan sa wikang Tagalog. Pagkitunguhan ninyo, kayo mga lalaki, tayo, silang mga babae ng mabuti. Ibig sabihin, kabilang sa mga mabuting pagkitungo ng lalaki sa kanyang mga may bahay o asawa, napuna ng lalaki ang sexual sa kanyang may bahay. At kailangan natin silang respetuhin, huwag sasaktan at ni paglalait at pagsasalita ng masamang pananalita sa kanila ay mainam na iwasan. At may isa pang hadis na ang babae ay mula sa tadyang, sa pinakabaluktot na tadyang, at kailangan natin silang pakisamahan at huwag biglain dahil sila ay may baluktutan. Hanggang dito na lamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang topic na nakuha ko, pagbubalik loob sa Allah. So, sabi nga nila, yung mga naririnig ko dun sa mga hadis na kahit anong kasalanan daw ng tao, madali tayo mapatawad ng Allah. So, ang pinaka-importante lang is yung pag nagbigkas tayo ng asyhadu an la ilaha illallah, meron tayong muklis. Ibig sabihin ng muklis, yung parang sinseridad natin na siya lang ang Allah natin. At wala tayong ibang Allah kundi siya lang. So pag yung pagbabalik loob sa Allah is makukuha natin kung kahit malaki pa yung mga nagawa nating kasalanan, makukuha natin siya dahil nangako ang Allah na kahit gamundo man ang kasalanan natin, kaya niya rin ibigay yung gamundo rin na kapatawaran. Basta ang importante is yung pagiging hanip natin sa Kanya. Ang ibig sabihin ng hanip is yung talagang sinseridad mo. Talagang straight to God ka lang. Wala kang ibang binibigkas na ibang Diyos kundi siya lang. At wala kang ibang tatawagang ibang Diyos kundi siya lang. So ang paghingi mo ng tawad sa Kanya is wag dapat masamahan ng yung alam mo na bilang balik Islam, nakasanayan namin Kristiyano na si Jesus ang pamamaraan bago ka mapatawad ng Diyos. So yun ngayon bilang nakapasok tayo sa Islam katulad namin, naintindihan namin na ang Allah ang nag-iisa. So dapat kung gaano namin minahal si Jesus bilang Kristiyano, bilang balik Islam, dapat mas triple pa pag sa Allah subhanahu wa ta'ala na. Kasi alam na namin na siya talaga ang dapat hinga ng tawad. So siya rin ang magpapatawad sa atin. So yun lang po. Maraming salamat.